Manilenyos, handa na ba kayong maging bayani? To die for our own country is a huge honor. Yun sabi nga nila. Pero sa panahon ngayon, talaga bang dapat mamatay? Talaga ba dapat magkasakit? May option ba tayo? May choice ba tayo? Sagot? Oo. Meron. GCQ? Ang tindi. So, alam naman po natin na naghihikaos na ang ekonomiya natin ngayon. Bansang Pilipinas. Maraming naapektuhan, marami ring gutom, marami ring nawalan ng trabaho, marami na ring sagbik na magtrabaho para makaahon. Ang dami nga nagsasabi dyan, kung hindi ako mamamatay sa virus, mamamatay ako sa gutom. Dahil sa mga pangyayaring yan at insidente, wala nang choice ang gobyerno natin para ilagay tayo under GCQ. At sa kadahilan ng yan, manunumbalik na rin ang karamihan sa mga operasyon ng mga opisina, ng mga businesses, ng mga kumpanya. Para kahit paunti-unti, manumbalik na ang pag-usad ng ating ekonomiya. Kaso sana huwag naman natin kalimutan ang pinaghirapan natin ng ilang buwan, ng halos 2 buwan or mahigit, na hindi tayo lumalabas ng bahay, nagsakripisyo tayo na wala ng trabaho, na wala ng arawang sahod, may mga kilala tayong nagkamatayan, nagkasakit. Lahat yun ng paghihirap at sakripisyo natin mawawala o mababaliwala kung hindi rin tayo makakasurvive sa mga susunod na araw. Ang nakakalungkot kasi nangyari kung kailan tumaas ng matindi ang kaso ng coronavirus. Doon tayo nilagay sa GCQ. Oo, naglabas ng guidelines ang ating gobyerno para makaiwas tayo or mabawasan ang pagkalat ng virus habang nasa GCQ tayo. Like social distancing, curfew, quarantine pass, yung mga bagay na yan. Pero ito real talk na lang. During ECQ, bago pa mag-MECQ, during ECQ, sandamakmak na Pinoy naman ang hindi sumusunod. Marami pa rin labas ang labas, marami pa rin ang daming ginagawang walang katuturan sa labas. Marami pa rin makulit, marami pa rin lumalabag sa batas. So, isipin na lang natin, ngayong GCQ, na mas may nagkaroon ng pribilehiyo ang mga tao na lumabas. Paano mo sila pipigilan? Paano natin papraktisin ang social distancing? Ito pa, ang GCQ, or General Community Quarantine, nilalagay lang yan. Pagpababa na ang graph ng mga case ng virus sa isang lugar. Kumbaga sabi nga nila, diba, curve? Pagpababa na, doon dapat nilalagay ang GCQ. So, balik ganun ang magiging transition nun, which is very logical. Tama nga naman, di ba? Kaso ngayon, hindi ganun ang nangyayari. Hindi pa tayo umaabot sa peak ng curve. Okay? So, alam natin, may mga sinasabi silang datos na second wave na raw. Pero, guys, tignan natin, pataas ang case natin for the past few weeks. Hindi lang natin na-realize na ganun kalaki ang impact or ganun katindi ang pagtaas ulit dahil ang daming mga malalaking balita na lumabas. Nandyan yung napasarado yung isang network, nandyan yung artistang nag-viral, ang dami lumalabas ng mga kung ano-anong balita. Pero natabunan yung totoong concern ng mundo ngayon. Sa pinaka-latest na datos ng DOH, so that will be May 26 and May 27. Today is May 28, so 2 days before. So, ito ang record natin. Sobrang tumaas. Record-breaking, kumbaga. Bakit? Ang dami ng taong nasa labas. Partida. Hindi pa GCQ. Mag-GCQ pa lang po. So, ano na mangyayari pa nag-GCQ na? Sobrang daming kaso, sobrang dami pang namamatay, at pataas pa. At again, papasok tayo sa GCQ. Ilang araw na lang. Sa parting ito, sa paglabas ng mga tao or pagbabalik sa kanilang trabaho, hindi ko sila pwedeng sisihin. At wala akong karapatang pagsabihan sila or sabihan sila ng dapat nilang gawin. Unang-una, buhay nila yun. So, may sarili silang desisyon. At pangalawa, alam naman natin na talagang maraming nagugutom ngayon at kailangan ng makabalik sa trabaho. Pero sa lahat ng taong may choice, please lang, huwag na po kayong makipagsabayan.
hindi porket GCQ na malaya na tayong bumalik sa pamamasyal. At para naman dun sa mga walang magawa at kailangan talaga nilang lumabas o makabalik ng trabaho, isang matinding pag-iingat at gabay na lang ang dasal na maihahatid ko para sa inyo. Ako po ay personal na nagsusumamo sa lahat ng mga kumpanya, businesses, like BPOs or kahit anong klaseng negosyo. Kung meron namang kakayahan na gawin nating work at home ang setup ng lahat, gawin na po natin. Huwag na po tayong manghinayang na kulang ang manpower natin sa lugar. Kung may way na nasa bahay, kaya nila magtrabaho, huwag na po natin papasukin ang mga empleyado natin. Dahil hindi matatawaran ng kung anumang salapi or ng kung anumang bagay ang buhay ng isang tao. Masakit mang isipin na sa mga susunod na araw, though hindi ako nakakatiyak, pero malamang sa malamang, marami ang madadapuan ng virus. Maraming magkakasakit, maraming batang magiging ulila, maraming luha ang papatak, maraming pipila sa harapan ni San Pedro. Sa bandang huli, desisyon pa rin ng bawat isa kung mamarapati nilang magtrabaho sa labas sa panahong ito na kung saan or kung kailan napakataas ng tsansa na makakuha sila ng virus. So, sa Hunyo 1, GCQ, pangit man pakinggan, matira na lang, matibay. So, yeah, thank you very much. So, I'd like to shout out one of my subscriber, Make Cool TV. Thank you very much. Nagre-request lang siya ng shoutout. Thank you very much for subscribing and thank you very much for support. Okay, na-subscribe back na rin kita. Alright, and for all of you guys who haven't subscribed yet, please subscribe to my channel, and as always, I'll give you something na magiging interesado naman kayo. Alright, so again, this is Gabe, and thank you for watching Gab T TV. Rock and roll.